Ako si James Harrison, head chef ng tanyag na Michelin star restaurant sa New York na tinatawag na Empire Test. Umiikot ang buhay ko sa isang malaking kusina na puno ng parangal, mga fusion menu na pinagsasama ang Italian at French cuisine. Nagluto na ako para sa mga presidente, Hollywood actors, at global billionaires. Bawat ulam ay kailangang perpekto, bawat sangkap ay may matibay na basehang siyentipiko at mahabang kasaysayan. Sobrang ipinagmamalaki ko ang sarili ko dahil hindi ko kailanman tinanggap ang mga pagkaing ordinaryo o mura sa aking kusina. Noong nakaraang linggo, inanyayahan ako sa isang sikat na TV show, ang Chef Challenge World, isang programa kung saan naglalaban-laban ang mga chef mula sa buong mundo. Ang tema, street food, na nagpabago sa mundo. Tumawa ako sa loob-loob ko nang makita ang listahan ng mga kalaban. May mga chef mula sa Japan, France, Italy, at isang Filipino chef na nagngangalang Chef Luwalhati Panganiban. Ipinresinta niya ang pansit malabon. Muntik na akong humagalpak sa tawa sa harap ng kamera. Pansit malabon, talaga? Tanong ko na may himig ng pangungutya. Iyan ay simpleng makapal na pansit na hinaluan lang ng tokwa, chicharon at maasim na hipon. Walang komplikado. Para lang iyang spaghetti na niluto ng isang estudyanteng Amerikano sa gabi. Walang kasaysayan, walang teknikal na kaalaman, walang anumang dahilan para tawagin itong world-class cuisine. Ngumiti ng malawak ang host. Chef James, sigurado ka bang sapat ang alam mo tungkol sa pansit malabon? Tumango ako. Siyempre, kumain na ako sa isang Filipino restaurant sa New York. Masyadong matamis, masyadong maalat at napakamantika. Iyan ay pagkain para sa mga turistang gustong kumain ng mura, hindi seryosong pagkain. Napuno ng tawa ang studio. Pakiramdam ko, nanalo na ako. Ngunit pagkatapos ay nag-anunsyo ang host. Kung gayon, hahayaan naming patunayan ni Chef James sa sarili niya. Sa Pilipinas, naghihintay na ang eroplano. Nagulat ako, ngunit upang mapanatili ang aking karangalan, tinanggap ko. Sige po, pupunta ako. At ipapakita ko na tama ako. 2 araw pagkatapos, nakasakay ako sa business class patungong Maynila. Nagreklamo ako sa aking assistant, si Emily, na kasama ko. Bakit kailangang mag-aksaya ng oras sa bansang iyon? Dapat ay nasa Paris ako, naghahanap ng inspirasyon mula sa mga Michelin chef. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport bandang alas 3 ng madaling araw. Pagod at irritable ako. Masyadong malaki ang airport, ngunit naisip ko, ito ay para lang sa mga turista, hindi para sa mga seryosong tao na tulad ko. Sinalubong ako ng mga staff, ng may ngiti at pagmamano. Tumango ako ng bahagya, ngunit naisip ko sa loob-loob ko na, ito ay masyadong OA. Dinala ako ng taxi sa isang marangyang hotel, sa sentro ng syudad. Sa daan, nakita ko ang maraming karenderya at street food stalls. Umalingasaw ang amoy ng pansit, maasim na kalamansi, piniritong tinapa at ang tunog ng malalaking kawali na umaalingaw-ngaw. Umiling ako. Iyan ang tunay na street food. Kinaumagahan, nagising ako sa ingay ng traffic sa labas ng aking marangyang hotel. Napakalamig ng aircon. Binuksan ko ang telepono at sinuri ang email ko. May mensahe mula sa producer. Ngayon, matututunan mo kung paano gumawa ng pansit malabon mula kay Chef Luwalhati sa Quiapo Market. Magkita-kita tayo sa alas, 9 ng umaga. Buntong hininga ako. Wet market? Hindi Michelin kitchen. Nagbihis ako ng maayos, suot ang aking puting chef jacket at slacks. Dinala ako ng sasakyan sa palengke. Ang amoy ng daing bagoong at ang ingay ng tawaran ay umalingaw-ngaw. Agad akong naiilang. Ito ay masyadong marumi at magulo. Nakatayo si Chef Luwalhati sa harap ng isang pansitan stall. Suot niya ang puting apron at nakangiti ng malawak. Kumusta, Chef James? Maligayang pagdating sa tahanan ng pansit malabon. Ngumiti ako ng pilit. Salamat, narito ako para patunayan na gaano ito kaordinaryo. Tumawa siya ng mahina. Kung gayon, magsimula na tayo. Dinala niya ako sa iba't ibang stall. May matataas na tumpok ng chicharon, maliliit na hipon, malalaking ulo ng sibuyas, sariwang toge at kalamansi sa isang malaking banga. Naisip ko, lahat ng sangkap ay mura, walang espesyal. Kinuha niya ang pansit. Ang noodles na ito
ay gawa sa galapong, saktong-sakto ang pagkakabasa. Tumango ako. Parang ordinaryong pasta. Hindi siya nakipagtalo kundi dinala ako sa isang malaking kawali. Nagliyab ang apoy, nag-ingay ang kawali ng shhh. Umalingasaw ang amoy ng bawang. Bigla akong nakaramdam ng gutom, ngunit pinanindigan ko sa isip ko na ordinaryo lang ito. Nagluto siya ng napakabilis. Ang kaliwang kamay niya ay naghahalo, ang kanan naman ay naglalagay ng sangkap, chicharon na malutong, hipon na malambot, togo na malutong, itlog na scrambled, at ang sarsa na palabok na siya mismo ang nagluto. Ang amoy ng maasim, matamis at maalat ay perpektong pinagsama. Natapos ang unang plato, inabot niya sa akin. Tikman mo, chef. Sinubo ko. Agad na sumabog ang lasa. Ang asim mula sa kalamansi at patis, ang tamis mula sa hipon, at ang lutong mula sa chicharon. Dahan-dahan akong ngumuya, nararamdaman ang iba't ibang texture sa bawat kagat. Mas masarap kaysa sa kinain ko sa New York. Bulong ko nang hindi sinasadya. Ngumiti siya. Dahil dito, lahat ay sariwa. Ngunit hindi pa rin ako sumuko. Ito ay pansit pa rin. Walang komplikado. Tumango siya. Kung gayon, bukas, pumunta ka sa aming bahay kainan. Pag-uusapan natin ang kasaysayan nito. Bumalik ako sa hotel nang may kaunting pagkalito. Nakakabit pa rin sa ilong ko ang amoy ng pansit Malabon. Binuksan ko ang laptop ko at naghanap ng impormasyon tungkol sa pansit Malabon. Nalaman ko na nilikha ito noong panahon ng World War II ng mga lokal na opisyal upang tugunan ang kakulangan sa bigas. Teka lang, bulong ko, hindi lang ito street food? Ngunit umiling ako. Baka gawa-gawa lang. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang ingay ng traffic sa ibaba ay umaalingaw-ngaw. Ang amoy ng pagkain ay nagmumula sa labas. Tumayo ako, binuksan ang bintana at nakita ang isang maliit na pansitan stall. Mahaba ang pila ng mga tao, lahat ay nakangiti. Anong kalokohan ang nangyayari? Bulong ko. Ayaw kong maniwala sa nakikita ko, ngunit ang lasa ay nakakabit pa rin sa aking dila. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng kalapati na humuhuni sa labas ng bintana ng hotel. Sumikat ang araw sa manipis na kurtina, nagre-reflect sa makintab na sahig na kahoy. Tumayo ako at nagunat, mas magaan ang pakiramdam kaysa sa dati. Siguro, dahil sa amoy ng Batangas coffee na nagmumula sa lobby sa ibaba, hinaluan ng amoy ng sariwang pandesal, kumatok si Emily. Chef, nandiyan na ang sasakyan. Pupunta tayo sa pansitan ni Chef Lualhati. Tumango ako, ngunit nananatili sa aking isip ang orihinal na ideya ko. Ngayon, hahanapin ko ang kahinaan ng pansit Malabon. Dinala ako ng sasakyan sa Matandang Quiapo, isang lugar na puno ng 2 palapag na bahay na kahoy at mga karenderya. Ang amoy ng suman at ube halaya ay umalingasaw mula sa mga stall, hinaluan ng ingay ng mga tindera na sumisigaw. Umiling ako. Masyadong magulo. Walang kaayusan tulad ng isang Michelin kitchen. Ang bahay kainan ni Chef Lualhati ay nasa isang makipot na eskinita, tinawag na Lualhati's Malabon Pansitan. Isang simpleng inukit na karatula na kahoy, walang neon lights o marangyang signage. Nakatayo siya sa harap ng pinto, suot ang indigo na damit na koton at nakangiti ng malawak. Magandang umaga, Chef James. Tuloy po kayo. Maliit ngunit napakalinis ang loob ng restaurant. May mga lumang mesa at upuan na kahoy, may mga black and white na larawan sa dingding na nagpapakita ng isang lumang palengke at mga tao na nagluluto sa malalaking kawali. Dinala niya ako sa isang sulok na mesa at nagdala ng isang tray ng sagot gulaman, malaking baso, malamig, mabangong inumin. Tikman mo po bago tayo magsimula magkuwentuhan. Sumipsip ako. Matapang ang lasa, tamang-tama ang tamis, at may bahagyang pait mula sa caramel. Masarap, pero narito ako para pag-usapan ang pansit Malabon, hindi ang inuming ito, sabi ko. Tumawa siya ng mahina, ang tunog ay parang maliliit na kampana. Ang pansit Malabon at ang sagot gulaman ay nagmula sa parehong panahon, ang panahon kung kailan kailangan ng Pilipinas na mag-adjust. Sinimulan niya ang kuwento. Nakikinig ako ng may pag-aalinlangan. Noong World War II, nagkaroon ng kakulangan sa bigas sa Pilipinas dahil sa pananakop ng Hapon. Kaya't, ipinahayag ng lokal na pamahalaan ang isang proyektong pagkakaisa ng kalye
ang pagkain ng pansit bilang pamalit sa bigas upang makatipid ng bigas para sa mga sundalo at pamilya. Sumimangot ako. Pansit bilang pamalit sa bigas? Parang walang kabuluhan. Tumango siya. Ngunit ang pansit Malabon ay ipinanganak mula sa patakarang iyon. Ang pansit ay gawa sa galapong, hinaluan ng protina mula sa hipon, chicharon, toge at itlog upang magkaroon ang mga Pilipino ng kumpletong nutrisyon sa panahon ng kakulangan. Hindi lang ito pagkain, ito ay instrumento ng pagbuo ng bansa. Natahimik ako sandali. Teka lang, sinasabi mo na ang pansit Malabon ay ginawa ng pamahalaan? Kinuha niya ang isang lumang libro. Ang takip ay naninilaw, isang opisyal na dokumento mula sa 1943. Ito po, ang pamamahayag ng kagawaran ng agrikultura na nagtataguyod sa mga pansitan sa buong bansa na gumawa ng iisang pansit Malabon recipe upang madaling kainin at mura para sa mga Pilipino. Tiningnan ko ang dokumento, ang mga lumang Tagalog na letra, ngunit may mga ilustrasyon ng kawali at sangkap. Pakiramdam ko ay sinampal ako. Akala ko nagmula ito sa China o India. Ngumiti siya. Marami ang nag-iisip niyan. Ngunit ang pansit Malabon ay tunay na Pilipino, ipinanganak mula sa pangangailangan noong digmaan at naging simbolo ng pagkakaisa. Dinala niya ako sa likod ng kusina. Isang lumang bakal na kawali ang nakatayo sa gas range. Sinindihan niya ang apoy. Nag-ingay ang kawali ng shhh. Umalingasawang amoy ng mainit na mantika. Chef, subukan mong magluto, sabi niya. Nag-aalangan ako, ngunit sumunod din. Tinuruan niya ako ng paunti-unti. Ilagay ang tinadtad na bawang, sinundan ng hipon, toge, itlog at ang pansit na pinasingaw. Hinalo ko ang kawali. Ang kaliwang kamay ko ay may hawak na sianse. Ang kanan ay naglalagay ng palabok na sarsa na ginawa niya mula sa sariwang hipon, kalamansi at patis. Ang amoy ng maasim, matamis at maalat ay naghalo. Naglagay ako ng chicharon at hiniwang sibuyas na mura. Nang matapos ang plato, kumuha ako ng unang kagat. Ang lasa ay kahanga-hangang balanse. Hindi masyadong maasim, hindi masyadong matamis, tamang-tama ang alat. Mas masarap kaysa sa niluto ko sa New York, inamin ko nang hindi sinasadya. Tumawa siya dahil ang mga sangkap ay sariwa at ang recipe ay inangkop sa panahon. Ngunit nanindigan pa rin ako. Ngunit ang mga sangkap ay masyadong mura, toge, chicharon. Hindi ito marangya tulad ng truffle o caviar. Tumango siya. Tama, mura ito, ngunit mataas ang halaga sa nutrisyon. Ang hipon ay nagbibigay ng protina, ang toge ay nagbibigay ng bitamina, ang kalamansi ay nagbibigay ng citric acid na tumutulong sa pagtunaw. Noong panahon ng digmaan, nakatulong ito upang hindi magkulang sa nutrisyon ang mga Pilipino. Natahimik ako muli. Ang imahe ng mga batang Pilipino noong unang panahon na kumakain ng pansit Malabon para mabuhay ay pumasok sa aking isip. Hindi ko kailanman naisip yan. Pinatay niya ang kalan. Bukas, chef, pumunta ka sa aming barrio fiesta. Makikita mo ang pansit Malabon sa ibang anggulo. Bumalik ako sa hotel na mas lalong nalilito. Binuksan ko ang laptop at naghanap ng karagdagang impormasyon. Nakakita ako ng lumang video na nagpapakita ng mga lokal na opisyal na nagpapatrol sa mga pansitan, nagtataguyod ng pansit Malabon sa buong bansa. Siguro, nagkamali ako mula pa sa simula, bulong ko. Ngunit umiling ako. Masyadong maaga para sumuko. Tingnan natin bukas. Nang gabing iyon, malakas ang ulan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ay tiktok. Ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng amoy ng pagkain mula sa labas ay pumasok. Tumayo ako, binuksan ang bintana at nakita ang isang maliit na nagtitinda ng pansit Malabon sa ilalim ng payong. Mahaba ang pila ng mga customer. Lahat ay nakangiti kahit na nabasa. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa aking dibdib, ngunit sinabi ko pa rin sa sarili ko na umuulan lang. 3 araw ko sa Maynila. Nagising ako sa tunog ng simbahan na nagdarasal malapit. Ang tunog ng bayanihan ay umalingaunggaw kasabay ng tilaok ng manok mula sa eskinita sa tabi ng hotel. Sumikat ang araw sa sampalok na puno sa labas ng bintana, nagre-reflect sa konkretong dingding. Tumayo ako at nilanghap ang mahalumigmig na hangin na hinaluan ng amoy ng bibingka mula sa karenderya sa ibaba. Napakatamis, kaya't nakalimutan ko ang inis ko
kagabi. Nag-text si Emily. Chef, naghihintay na ang sasakyan. Magsisimula na ang Barrio Fiesta sa alas 10 spent. Nagbihis ako ng kulay dark gray na suit, iniisip sa loob-loob ko na, ngayon, tiyak na hahanapin ko ang kahinaan. Ang Pansit Malabon ay sikat lang dahil sa mga turista. Dinala kami ng sasakyan sa liwasang Bonifacio, isang lumang plaza na puno ng kasaysayan. Ang Barrio Fiesta ay tinawag na pista ng pansit para sa bayan na inorganisa ng National Commission for Culture and the Arts. May mahigit 100 puting tolda na nakahanay. Ang bandila ng Pilipinas ay nakatayo ng mataas. Ang amoy ng Pansit Malabon ay umalingaw-ngaw sa buong plaza, hinaluan ng tunog ng kawali at tawanan ng mga Pilipino. Dinala ako ni Chef Luwalhati sa paligid. Ipinakita niya ang isang malaking karatula. Dito, kumpleto ang lahat ng Pansit Malabon recipe mula sa 4 na rehiyon, Hilaga, Timog, Visayas at Mindanao. Sumimangot ako, may iba't ibang recipe. Tumango siya. Siyempre, ang Pansit Malabon ng Hilaga ay may bagoong at kalamansi sa halip na hipon. Ang Pansit Malabon ng Timog ay may kuhol at sili. Pumunta kami sa unang stall mula sa vegan. Ang nagtitinda ay nakasuot ng terno at nakangiti ng malawak. Tikman mo po ang vegan pansit, kuya. Nagluto siya sa malaking kawali. Napakabilis ng kamay niya, naglalagay ng bagoong, malalaking hipon at pansit na malambot. Kumuha ako ng kagat. Matapang na lasa mula sa bagoong, maasim mula sa sariwang kalamansi at may amoy ng lutong bahay. Kahanga-hanga at kakaiba. Inamin ko ng mahina. Ang susunod na stall ay mula sa Zamboanga. Ang Pansit Malabon ay may luyang dilaw at curry powder. Kinuha ko. Ang lasa ay mainit mula sa sili at sariwa mula sa dagat. Hindi ito ang iisang Pansit Malabon na kilala ko, bulong ko. Dinala ako ni Chef Luwalhati sa main stage. Nag-anunsyo ang host. Ngayon, narito si Chef James Harrison, isang Michelin chef mula sa Amerika, upang subukan ang orihinal na Pansit Malabon recipe. Pumalakpak ang mga tao. Nagulat ako, ngunit umakyat sa stage. Ang malaking kawali ay naghihintay. Ang mga sangkap ay nakahanay. Sinindihan ko ang apoy. Ang kawali ay uminit, nag-ingay siya. Umalingasaw ang malakas na amoy. Nagluto ako ayon sa turo ni Chef Luwalhati. Bawang, hipon, toge, itlog at ang pansit. Ang palabok na sarsa, kalamansi, at patis. Hinalo ko ang kawali. Ang kamay ko ay nagsimulang masanay. Umalingasaw ang bango sa buong plaza. Nang matapos ang plato, naglagay ako ng chicharon at tinadtad na sibuyas. Sumigaw ang mga manonood. Tikman. Tikman. Kumuha ako ng malaking kagat. Sumabog ang lasa, maasim, matamis, maalat, malutong, malambot, lahat ay balanse. Malakas na pumalakpak ang mga tao. Inabot ng host ang mikropono. Chef, ano ang masasabi mo sa Pansit Malabon? Nag-alinlangan ako, ngunit pagkatapos ay nagsalita. Hindi ito ordinaryo tulad ng akala ko. May kwento ito, may iba't ibang uri, at may malalim na lasa. Tumawa at pumalakpak ng malakas ang mga tao. Nagpatuloy si Chef Luwalhati. Ang Pansit Malabon ay hindi lang pagkain. Ito ay kasaysayan na maaaring kainin. Nagpatuloy ang Barrio Fiesta. May mga estudyante mula sa kalapit na paaralan na umakyat sa stage at nagkuwento tungkol sa proyektong pagkakaisa ng kalye na kumain ng pansit sa halip na bigas. Isang bata ang nagbigay sa akin ng lumang dokumento. Ito po ang libreng recipe ng Pansit Malabon na ipinamahagi ng pamahalaan noong 1943 upang magawa ng lahat ng pamilya, sabi niya. Tiningnan ko ang dokumento. Ang mga lumang Pilipino na letra, ngunit may malinaw na ilustrasyon. Naramdaman ko ang bigat ng kasaysayan sa aking kamay. Nang bandang hapon, biglang lumakas ang ulan. Tumakbo ang mga tao sa ilalim ng mga tolda, ngunit ang mga nagtitinda ng Pansit Malabon ay nagpatuloy sa pagluluto. Ang kanilang kawali ay mainit, hindi namatay ang apoy ng ulan. Ang amoy ay nananatiling umalingaw-ngaw. Nakatayo ako sa ilalim ng payong, nararamdaman ang determinasyon ng mga Pilipino. Hindi sila sumusuko, kahit umuulan. Tumango ako. Oo, at ang Pansit Malabon ay ganito rin. Ipinanganak ito mula sa kahirapan, ngunit naging karangalan.
Nang matapos ang Barrio Fiesta, bumalik ako sa hotel ng may bagong pakiramdam, tumigil na ang ulan. Ang basang kalsada ay nagre-reflect sa neon lights. Ang amoy ng pansit malabon ay nakakabit pa rin sa aking ilong. Kinuha ko ang telepono at binuksan ang video kung saan kinutya ko ang pansit malabon sa show. Napakabobo ko talaga, bulong ko. Ngunit pagkatapos ay nag-vibrate ang telepono ko, isang email mula sa producer. Chef, ang video mo na nangungutya sa pansit malabon ay viral sa Pilipinas. Maraming tao ang galit sa iyo. Magpapatuloy tayo sa paggawa ng pelikula bukas. Handa ka na ba? Umupo ako sa isang bench sa tabi ng kalsada. Mabilis ang tibok ng puso ko. Anong kalokohan ang nangyayari? Nagsimulang umulan muli ng mahina, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako tumakbo upang magtago. Tumayo ako at nilanghap ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng amoy ng kalamansi. Naramdaman ko ang isang bagay na nagbabago sa aking puso. 4 na araw. Nagising ako sa sunod-sunod na notification ng telepono. Sumikat ang araw sa mosaic na blue tiles sa sahig. Kinuha ko ang telepono. Puno ng mensahe ang screen ko mula sa social media. Ang video ko na nangungutya sa pansit malabon sa show ay shinare ng milyong beses. Ang Chef James Insults Pansit ay trending topic number 1 sa Pilipinas. Ang mga komento ay umaagos. Hindi alam ng Amerikanong ito ang pamana ng Pilipinas. Umuwi ka na. Ang pansit malabon ng aming puso. Namutla ako. Kumatok si Emily. Chef, tumawag ang producer. Sabi niya, magpapatuloy tayo sa paggawa ng pelikula, ngunit may mga nagpoprotesta sa labas ng studio. Buntong hininga ako. Nagkamali talaga ako. Dinala kami ng sasakyan sa studio, malapit sa Ayala Triangle. Sa daan, nakita ko ang mga karatula na nagtataguyod ng ipagtanggol ang pansit malabon, simbolo ng bansa sa mga poste ng kuryente. Ang amoy ng batchoy ay nagmumula sa karenderya sa tabi ng kalsada, hinaluan ng ingay ng traffic. Lalo akong nakaramdam ng pagkakasala. Nang makarating sa studio, may mga 20 tao na nakatayo, may hawak na karatula. Ang pansit malabon ay hindi lang pansit. Sinasabi nila na humingi ako ng tawad. Nakita ko si Chef Luwalhati na nakikipag-usap sa producer, seryoso ang mukha. Lumapit sa akin ang host. Chef, ngayon, hahayaan ka naming gumawa ng fusion pansit malabon recipe sa American food upang ayusin ang imahe mo. Tumango ako, ngunit nalilito. Hindi ko alam kung paano. Nagsimulang mag-shoot ang camera. Nakatayo ako sa harap ng kalan. Ang mga sangkap ay nakahanay. Pansit, kalamansi, at American bacon, cheddar cheese. Sinindihan ko ang apoy. Ang kawali ay uminit. Nilagay ko muna ang bacon. Umalingasaw ang bango. Ngunit pagkatapos ay nilagay ko ang pansit, palabok na sarsa at natunaw na cheese. Ang lasa ay kakaiba, maasim na hinaluan ng maalat, matamis, ngunit hindi balanse. Umiling ang mga manonood sa studio. Nagtanong ang host, Chef, ano ang masasabi mo? Tumigil ako. Hindi ito tama. Pinapagulo ng cheese ang lasa. Ang pansit malabon ay dapat na sariwa, hindi mabigat na tulad nito. Umakyat si Chef Luwalhati sa stage. Naiintindihan mo na, Chef? Ang pansit malabon ay hindi lang pansit. Ito ay balanse na ipinanganak mula sa pangangailangan. Tumango ako. Oo, nagkamali ako sa lahat. Ngunit pagkatapos ay nag-vibrate ang telepono ng producer. May breaking news. Chef James, ang iyong video ay kumakalat sa Amerika. Tumawag ang iyong mga investor sa bahay. Nagtatanong kung kanselahin ang sponsorship. Namutla ako. Mabilis ang tibok ng puso ko. Kung hindi ko aayusin, mawawala sa akin ang lahat. Mahinang nagsalita si Chef Luwalhati. Chef, pumunta ka sa aming komunidad. Ngayong gabi, may pansit fiesta para sa mga mahihirap. Makikita mo ang totoong anggulo. Sumunod ako. Nang gabing iyon, dinala kami ng sasakyan sa Tondo, isang masikip na komunidad ngunit puno ng buhay. Ang amoy ng usok mula sa kawali ay umalingasaw. Ang ingay ng mga bata na naglalaro ay umaalingaw-ngaw. May open-air stage. Danda ang Pilipino ang nakaupo, naghihintay ng pagkain. Ipinaliwanag ni Chef Luwalhati. Bawat buwan, nagbibigay kami ng libreng pansit malabon sa komunidad. Ginagamit namin ang orihinal na recipe,
bilang pag-alala sa panahon ng digmaan kung saan ang pansit malabon ay nagligtas ng buhay. Tumulong ako sa pagluluto sa malaking kawali. Ang mga sangkap ay simple ngunit sariwa. Ang mga bata ay nakatayo, ang kanilang mga mata ay nagniningning. Inabot ko ang isang plato sa isang bata. Ngumiti siya ng malawak. Salamat po kuya. Ang lasa na kinain ng bata nang may gana ay nagpaiyak sa akin. Hindi lang ito pagkain, ito ay pag-asa. Nang gabing iyon, nakaupo ako at nakikipag-usap kay Chef Luwalhati sa ilalim ng neon light. Akala ko dati, ang pagkain ay kailangang marangya. Ngunit dito, ang pansit malabon na nagkakahalaga ng 20 pence bawat plato ay nagpapangiti sa mga tao. Tumango siya dahil ipinanganak ito mula sa kahirapan, ngunit naging lakas. Binuksan ko ang telepono. Nakita ko ang balita sa Amerika. Michelin chef nag-insulto sa pansit malabon, nanganganib mawalan ng kontrata. Ang presyon ay dumating. Nagpanik ako. Kung hindi ako hihingi ng tawad, tapos na ang karera ko. Ngunit may isang bata na tumakbo, nagbigay ng isang maliit na bulaklak. Kuya, salamat sa pagtulong sa pagluluto ng pansit. Niyakap ko ang bata ng mahigpit. Salamat sa pagturo sa akin. Nagpasya ako. Bukas, hihingi ako ng tawad sa harap ng mundo. Ngunit nag-aalinlangan pa rin ako. Sapat ba ito? Nagsimulang umulan muli ng mahina. Ang tunog ng ulan na tumatama sa yero ay tiktok. Ang amoy ng pansit malabon ay nananatiling umalingaw-ngaw. Tumayo ako at nilanghap ang hangin. Naramdaman ko ang isang pagbabago na dumarating. Paano ito nangyari? Bulong ko. Ayaw kong maniwala sa nakikita ko. Ngunit ang lasa ng iba't ibang pansit malabon recipe ay nakakabit pa rin sa aking dila at ang kasaysayan na bago ko lang nalaman ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga. 5 na araw, nagising ako sa malakas na tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng hotel. Ang kulay gray na liwanag ay sumikat sa bintana, nagre-reflect sa basong sagot gulaman na naiwan kagabi. Ang amoy ng pandan ay humahalo pa rin. Tumayo ako at sinuri ang telepono. Kumalat na ang balita sa Amerika, Chef James, nanganganib mawalan ng Michelin star dahil sa paghamak sa pansit malabon. Nagpadala ng email ang mga investor. Kung hindi mo aayusin, aalis kami. Namutla ako. Pumasok si Emily. Chef, sabi ng producer, mag-show-shoot tayo ng apology scene ngayon, ngunit may mas maraming nagpoprotesta. Tumango ako. Handa na ako. Dinala kami ng sasakyan sa lumang studio. Sa daan, malakas ang ulan, baha ang kalsada, mahaba ang traffic. Ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng amoy ng pagkain mula sa karenderya sa tabi ng kalsada. Nakita ko ang nagtitinda ng pansit malabon na nakatayo sa ilalim ng payong. Ang kawali ay mainit. Ang mga customer ay nagpapila pa rin kahit umuulan. Hindi sila humihinto, bulong ko. Nang makarating sa studio, tumaas sa 50 ang grupo ng mga nagpoprotesta. May hawak silang karatula, humingi ng tawad sa pansit malabon. Naghihintay si Chef Luwalhati. Chef, ngayon, hahayaan ka naming magluto ng orihinal na pansit malabon recipe at ibahagi ang kuwento na natutunan mo. Nagsimulang mag-shoot ang camera. Nakatayo ako sa harap ng kalan. Ang mga simpleng sangkap ay nakahanay. Sinindihan ko ang apoy. Ang kawali ay uminit, nag-ingay, shhh, umalingasawang bango. Nilagay ko ang tinadtad na bawang, hipon, toge, itlog, pansit, palabok na sarsa, kalamansi at patis. Hinalo ko ang kawali ng may kasanayan. Nang matapos ang plato, itinaas ko. Ito ang tunay na pansit malabon. Hindi lang ito pansit, ito ay kasaysayan na nagligtas ng buhay ng mga Pilipino noong digmaan. Inabot ng host ang mikropono. Chef, may sasabihin ka pa ba? Bumuntong hininga ako ng malalim. Hinihingi ko ang taos-puso kong paumanhin. Ininsulto ko ang pansit malabon. Iniisip na ito ay ordinaryo. Ngunit pagkatapos kong pumunta dito, natutunan ko na ipinanganak ito mula sa pangangailangan, ginawa mula sa murang sangkap ngunit may halaga. Nagturo ito ng balanse, pagtitiis at pagkakaisa. Mali ako na humusga sa panlabas na anyo. Umakyat ang palakpakan mula sa mga manonood sa studio. Tumahimik ang grupo ng mga nagpoprotesta sa labas. Ang ilan ay ngumiti. Nagpatuloy si Chef Luwalhati.
Ang pansit malabon ay hindi lang pagkain. Ito ay instrumento ng pagbuo ng bansa. Ngunit pagkatapos ay nag-vibrate ang telepono ko. Tumawag ang mga investor mula sa New York. James, kung hindi mo aayusin ito ng mas mahusay, aalis kami. Nagpanik ako. Ginagawa ko na ang lahat. Nang hapong iyon, dinala ako ni Chef Luwalhati sa National Museum of the Philippines. Lumang bulwagan, may mga larawan ng mga local officials na may hawak na kawali ng pansit malabon, mga lumang dokumento na nagbibigay ng libreng recipe. May video na nag-i-interview sa mga matatanda noong digmaan. Ang pansit malabon ang nagligtas sa amin sa gutom. Ito ay pagkain ng pag-asa, sabi nila. Nakatayo ako, lumuluha. Mas malalim ito kaysa sa akala ko. Dinala niya ako sa nutrition laboratory. Ang mga Pilipinong siyentipiko ay nagpakita ng graph. Ang orihinal na pansit malabon recipe ay may protina mula sa hipon, carbohydrate mula sa pansit, bitamina mula sa toge. Balanse ito ayon sa mga prinsipyo ng agham. Nagulat ako, hindi lang ito masarap, may basehang nutritional ito. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel, binuksan ko ang laptop ko at nagsulat ng mahabang apology post. Nagturo sa akin ang pansit malabon na ang kadakilaan ay nagmumula sa kasimplehan. Dadalhin ko ang recipe na ito pabalik upang i-fusion sa aking restaurant, kumalat ang post. Ang mga Pilipino ay nagsimulang magpatawad, ang ilan ay nagkomento, maligayang pagdating sa pamilya ng pansit malabon. Ngunit ang balita mula sa Amerika, nag-aalinlangan pa rin ang mga investor, naghihintay sila ng tunay na aksyon. Umupo ako, nag-iisip, kailangan kong gumawa ng higit pa. Tumigil na ang ulan ng gabing iyon, puno ng bituin ang langit. Ang amoy ng sampaguita ay nagmumula sa hardin ng hotel. Tumayo ako at nilanghap ang hangin. Naramdaman ko ang pasasalamat na lumalaki. Paano nangyari na ang isang plato ng pansit ay nagbago sa akin ng ganito? 6 na araw. Nagising ako sa sunod-sunod na ring ng telepono. Sumikat ang araw sa sampalok na puno, nagre-reflect sa berdeng anino sa dingding ng kwarto. Ang amoy ng Batangas coffee ay nagmumula sa breakfast tray. Kinuha ko ang telepono. Si Emily. Chef, tumawag ang mga investor. Kung hindi ka gagawa ng kapansine-pansing bagay ngayon, tiyak na kakansilahin ang kontrata. Buntong hininga ako. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Nag-text si Chef Luwalhati. Chef, ngayon, may malaking kaganapan. World Pancit Festival sa Philippine International Convention Center. Halika at tulungan mo akong magluto ng libo para sa 10,000 tao. Ipakita mo ang iyong katapatan. Nag-alinlangan ako, ngunit sumunod. Sige po, dinala kami ng sasakyan sa malaking plaza. Ang mga tolda ay rainbow-colored. Ang bandila ng iba't ibang bansa ay nakatayo ng mataas. Ang amoy ng pansit malabon ay umalingaw-ngaw, hinaluan ng tunog ng folk music at ingay ng kawali. May mga chef mula sa Japan, France, Italy na dumalo. Ang ilan ay nag-fusion ng pansit malabon sa sushi, pasta, pizza. Nag-anunsyo ang host sa main stage. Ngayon, si Chef James mula sa Amerika ay magluluto ng fusion pansit malabon recipe para sa 1,000 plato. Pumalakpak ang mga tao. Umakyat ako sa stage. Naghihintay ang giant walk. Matataas ang tumpok ng mga sangkap. Sinindihan ko ang 10 kalan. 10 kitchen staff ang tumulong. Nagluto ako ng bagong recipe. Pansit na hinaluan ng pasta, palabok na sarsa na hinaluan ng tomato sauce, hipon na may bacon, parmesan cheese, sa halip na chicharon. Umalingasaw ang bango ng fusion. Inangat ko ang unang plato. Ito ang Filipino-American pancit. Paggalang sa orihinal, ngunit nagdagdag ng bagong lasa. Ngumiti ang mga sumubok. Masarap, kakaiba. Ngunit pagkatapos ay nag-vibrate ang telepono ko. Tumawag ang mga investor. James, hindi sapat ang fusion na tulad niyan. Gusto naming makita na tinatanggap mo ang 100% authentic pansit malabon. Kung hindi, pull out kami. Nagpanik ako. Nagkamali na naman ako. Lumapit si Chef Luwalhati. Chef, huwag kang mag-fusion para lang mapasaya ang sinuman. Ang tunay na pansit malabon, iyon ang kwento. Nagpasya akong baguhin ang recipe sa gitna. 1,000 orihinal na pansit malabon recipe. Ang kitchen staff ay naghahalo sa wok. Ang amoy ng maasim, matamis,
at maalat na kalamansi ay umalingaw-ngaw. Kinuha ko ang mikropono. Lahat po, akala ko dati, kailangan ng pansit malabon na maging marangya. Ngunit mali ako. Dakila ito dahil simple. Ipinanganak ito mula sa digmaan para sa mga ordinaryong tao. Ngayon, nagluluto ako ng authentic na recipe upang humingi ng tawad at magpasalamat sa Pilipinas. Malakas na pumalakpak ang mga tao. Ang mga bata ay tumakbo upang kumuha ng plato. Nagningning ang kanilang mga mata. Kumalat ang balita. Ang mga Pilipino ay nag-share. Naiintindihan na ni Chef James ang pansit malabon. Ngunit mula sa Amerika, hindi pa rin sapat. Naghihintay sila ng mas malaking aksyon. Nang gabing iyon, matapos ang Barrio Fiesta, nakaupo ako, pagod, sa ilalim ng malaking balete tree. Ang mga dahon ay nahuhulog. Nagsimulang umulan ng mahina. Ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng kalamansi. Umupo si Chef Luwalhati sa tabi ko. Chef, bukas, ang huling kaganapan, World Pancit Competition. Ikaw ang judge. Ngunit kung mag-aanunsyo ka na dadalhin mo ang authentic pansit malabon sa Michelin menu, magbabago ang lahat. Tumango ako. Gagawin ko. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng bagong business plan. Magbubukas ng pansit malabon menu sa Empire Test, authentic na recipe mula sa Pilipinas. Ipinadala ko ito sa mga investor. Ito ang tunay na pagbabago. Ngunit nag-aalala pa rin ako. Kung hindi sila pumayag, mawawala sa akin ang lahat. Malakas ang ulan. Ang tunog na tumatama sa dahon ng balete ay tiktok. Tumayo ako at nilanghap ang amoy. Naramdaman ko ang malalim na pasasalamat. Siguro, nagkamali ako mula pa sa simula. Ngunit ngayon, alam ko na. 7 na araw sa Maynila, nagising ako sa tawag mula sa mga investor. Sumikat ang araw sa bintana, nagre-reflect sa basong Batangas coffee na nakalagay pa. Ang amoy ng lumang kape na hinaluan ng sampagita ay nagmumula sa hardin sa ibaba. Sumagot ako sa telepono. Seryoso ang tono ng investor. James, ang apology post mo at ang fusion pancit malabon ay maganda ngunit hindi sapat. Kung gusto mong mapanatili ang kontrata, kailangan mong gumawa ng mas malaking bagay ngayon. Pakiramdam ko ay lumubog ang puso ko. Susubukan ko. Nag-text si Chef Luwalhati. Chef, ngayon, ang World Pancit Competition sa PICC. Ikaw ang judge. Huwag mong kalimutan ang pangako mo tungkol sa Michelin menu. Nagbihis ako ng kulay navy blue na suit. Naramdaman ko ang bigat ng presyon. Dinala ako ng sasakyan sa kaganapan. Sa daan, ang amoy ng bibingka ay nagmumula sa street vendor na hinaluan ng ingay ng mga tindera na sumisigaw ng sariwang suman. Maraming tao. Ang sikat ng araw ay nagre-reflect sa basang kalsada mula sa ulan kagabi. Nang makarating sa PICC, puno ang malaking plaza ng mga puting tolda. Ang bandila ng 12 ng bansa ay nakahanay. Ang amoy ng pansit malabon mula sa daan-daang wok ay umalingaw-ngaw. Ang tunog ng kawali ay nag-iingay, hinaluan ng Filipino pop music. May mga chef mula sa buong mundo, Japan, India, UK, Australia. Lahat ay nagluluto ng pansit malabon sa kanilang sariling estilo. Nag-anunsyo ang host. Ngayon, si Chef James Harrison mula sa Amerika ang mag-judge ng Best Pancit Award. Pumalakpak ang mga tao. Umakyat ako sa stage. Nakita ko ang mainit na wok na nag-iingay. Ang mga bata ay tumatakbo. May hawak na plato ng pansit malabon. Ang kanilang mga mata ay nagniningning. Naramdaman ko ang init na hindi ko kailanman naramdaman sa isang Michelin kitchen. Nagsimula ang competition. Ang Japanese chef ay nagluto ng pansit malabon na may seaweed at shoyu. Kakaiba ngunit balanse ang lasa. Ang Indian chef ay naglagay ng curry powder at lentils. Mabigat ngunit kulang sa asim. Ang British chef ay gumamit ng tomato ketchup sa halip na kalamansi. Masyadong pasta-like ang lasa. Sa huli, iprinisinta ni Chef Luwalhati ang orihinal na pansit malabon recipe. Nagluto siya sa malaking kawali. Ang apoy ay nagliyab. Ang tunog ng shh ay malakas. Nilagay niya ang hipon, tog, itlog, pansit, palabok na sarsa, kalamansi, at patis. Hinalo niya ang kawali ng may kasanayan. Ang amoy ay umalingaw-ngaw. Tinikman ko ang plato niya. Ang lasa ay perpektong balanse. Maasim,
matamis, maalat, malutong, malambot, lahat ay nasa tamang lugar. Pumalakpak ng malakas ang mga tao. Oras na para mag-judge. Kinuha ko ang mikropono. Bumuntong hininga ako ng malalim. Ang best pansit malabon ngayon ay ang orihinal na recipe ni Chef Luwalhati dahil pinanatili nito ang tunay na pagiging Pilipino at nagturo sa akin na ang kadakilaan ay nagmumula sa kasimplehan. Ngunit pagkatapos ay nagpatuloy ako. Inanunsyo ko na ang Empire Test Restaurant sa New York ay magdadala ng authentic na pansit malabon recipe sa Michelin menu upang makita ng mundo ang halaga nito. Tahimik ang mga tao sa isang segundo at pagkatapos ay sumabog sa palakpakan. Ang mga media ay kumukuha ng larawan. Ngumiti ng malawak si Chef Luwalhati. Salamat po, Chef. Ngunit nag-vibrate ang telepono ko. Nagpadala ng text ang mga investor. Magaling, ngunit kailangan mong patunayan na kumikita ang menu na ito. Kung hindi, cancelled ang kontrata. Mabilis ang tibok ng puso ko. Kailangan kong gawin ito. Nang hapong iyon, dinala ako ni Chef Luwalhati upang bisitahin ang isang patties factory sa Malabon. Ang amoy ng maalat na isda ay malakas. Nakita ko ang mga fermentation tank ng patis na nakahanay. Ang mga artisan ay sumusuri sa kalidad ng bawat tank. Ang patis ang puso ng pansit malabon, sabi niya. Nagbibigay ito ng malalim na alat, hindi tulad ng ordinaryong asin. Tinikman ko ang high quality na patis. Ang lasa ay balanse, maalat at may bahagyang amoy ng isda. Ito ay tulad ng fine wine. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng authentic pansit malabon recipe para sa New York restaurant. Iniisip ko kung paano ito ipapakita upang tugma sa Michelin, ngunit pinananatili ang pagiging Pilipino. Nagpadala ako ng email sa mga investor. Ito ang aming bagong menu. Ginagaranti ako ang resulta. Tumigil ang ulan ng gabing iyon. Puno ng bituin ang langit. Ang amoy ng kalamansi ay nagmumula sa hardin. Tumayo ako at nilanghap ang hangin. Naramdaman ko ang pag-asa na nagsisimulang umusbong. Paano nangyari? Bulong ko. Ininsulto ko ang plato na ito, ngunit ngayon, tinutulungan ako nito na mabuhay. 8 na araw. Nagising ako sa tawag mula sa New York. Sumikat ang araw sa silk curtain, nagre-reflect sa gintong kislap sa lumang nara na sahig. Ang amoy ng lumang kape na hinaluan ng sampagita ay nagpapabango pa rin. Sinagot ko ang telepono. Ang investor ay nagsalita ng may kasiyahan. James, kumalat na ang balita tungkol sa pansit malabon menu mo. Tumaas ang reservations ng restaurant ng 200%. Tinatanggap namin ang bagong plano. Hindi cancelled ang kontrata. Ngumiti ako ng malawak. Lumuluha. Salamat po. Tumayo ako sa balkonahe. Tinitingnan ang Maynila na gumigising. Ang amoy ng lugaw ay nagmumula sa karenderya sa tabi ng kalsada. Ang ingay ng jeepney ay umaalingaw-ngaw. Naramdaman ko ang pagbabago sa aking buhay. Nag-text si Chef Luwalhati. Chef, ngayon, mag-uusap tayo ng personal sa aking bahay sa Malabon. Ibahagi natin ang mas malalim na kwento. Dinala ako ng sasakyan sa isang lumang 2 palapag na bahay na kahoy. Sa harap, may malaking sampalok na puno. Ang amoy ng palabok na sarsa ay nagmumula sa likod bahay. Sinalubong niya ako ng malamig na sagot gulaman. Tuloy po kayo, Chef. Ang loob ng bahay ay simple. Ang dingding ay puno ng mga larawan ng pamilya at isang lumang wok ng pansit malabon. Dinala niya ako sa isang mesa na kahoy. Chef, nagtaka ka ba kung bakit nakaligtas ang pansit malabon? Tumango ako. Oo, simple ito. Ngunit bakit sustainable? Kinuha niya ang isang lumang photo album, black and white na larawan na nagpapakita ng palengke noong digmaan. Ang mga Pilipino ay nakapila, kumakain ng pansit malabon. Ang pansit malabon ay hindi lang pagkain. Ito ay aral sa buhay. Sa panahon ng kahirapan, ginagamit namin ang kung anong mayroon kami upang lumikha ng bago. Nagturo ito ng pagtitiis, pagkamalikhain, at pagbabahagi. Tiningnan ko ang mga larawan ng mga bata na kumakain ng pansit malabon ng may gana. Akala ko dati, ang pagkain ay kailangang magmula sa mamahaling sangkap. Ngunit ginamit ng pansit malabon ang toge, hipon, kalamansi at lumikha ng lasa na minamahal ng mundo. Ngumiti siya. Oo, ang bawat tao ay pareho.
Gumagawa kami ng kadakilaan mula sa maliliit na bagay kung mayroon kaming tunay na layunin. Natahimik ako sandali. Ang mga salita niya ay nagre-reflect sa aking puso. Ikinuwento ko ang sarili ko. Lumaki ako sa isang pamilya ng Italian chefs. Tinuruan ako ni Itay na ang pagkain ay kailangang marangya, kailangang may truffles at caviar. Kaya't hinamak ko ang mga simpleng bagay. Ngunit nagturo sa akin ang pansit malabon na ang kaligayahan ay nagmumula sa pagtulong sa iba, hindi sa presyo. Tumango siya. Ang pansit malabon ay ipinanganak para sa mga mahihirap ngunit minamahal ng mundo. Nagturo ito na ang bawat kultura ay may halaga kung bubuksan natin ang ating puso. Umiyak ako. Nagpapasalamat ako sa Pilipinas, nagpapasalamat ako sa pansit malabon na nagpababa sa akin ng loob. Niyakap niya ako ng mahina. Chef, hindi ikaw ang una na nagbago. Ngunit ikaw ang magdadala ng pagbabago pabalik. Nang hapong iyon, umupo ako sa ilalim ng sampalok na puno at nagsulat ng liham para sa aking ama sa New York. Itay, nagturo sa akin ang pansit malabon na ang pagkain ay hindi lang lasa kundi kuwento ng tao. Dadalhin ko ito sa ating pamilya. Nang gabing iyon, lumubog ang araw. Ang kulay orange ay nagre-reflect sa dahon ng sampalok. Ang amoy ng palabok ay umalingaw-ngaw. Tumayo ako at nilanghap ang hangin. Naramdaman ko ang kalayaan. Ayaw kong maniwala sa nakikita ko, bulong ko, ngunit ngayon, naiintindihan ko na. 9 na araw. Nagising ako sa huni ng maya. Sumikat ang araw sa dahon ng sampalok sa bahay ni Chef Lualhati, nagre-reflect sa kumikinang na narana sahig. Ang amoy ng suman ay nagmumula sa kusina, hinaluan ng amoy ng sariwang pandan. Tumayo ako at nagunat. Mas magaan ang pakiramdam kaysa sa dati. Nagdala si Chef Lualhati ng breakfast tray. Chef, subukan mo ang suman at mangga. Sakto ang hinog ng mangga. Kumuha ako ng kagat. Malambot ang suman, matamis ang gata at maasim ang mangga. Masarap po. Balanse ito tulad ng pansit malabon. Ngumiti siya. Lahat ng Filipino food ay balanse. Maasim, matamis, maalat, maanghang. Nagtuturo ito sa buhay na kailangang sakto ang lahat. Tumango ako. Naiintindihan ko na. Ang pagkain ay hindi lang kinakain, ito ay filosofiya. Dinala niya ako sa paligid ng bahay. May maliit na gulayan. Nagtanim siya ng toge, kalamansi, sampalok. Dito, nagtatanim ako ng sarili kong sangkap upang maging sariwa bawat araw. Kinuha ko ang dahon ng sampalok at hinawakan, sariwang berdeng dahon, bahagyang maasim ang amoy. Akala ko dati, ang mamahaling sangkap ang maganda, ngunit ang mga ordinaryong bagay na ito ay lumikha ng himala. Tumawa siya ng mahina. Oo, ang bawat tao ay pareho. Gumagawa tayo ng kadakilaan mula sa maliliit na bagay kung mayroon tayong layunin. Umupo ako sa ilalim ng sampalok na puno, ang mga dahon ay nahulog sa balikat ko. Nag-isip ako tungkol sa aking buhay. Habol ako ng habol sa Michelin Star, hanggang sa nakalimutan ko kung bakit ko minahal ang pagluluto. Bata pa ako, gusto kong makita ang mga tao na ngumingiti kapag kumakain ng luto ko. Ngunit nang lumaki ako, hinabol ko ang kasikatan at pera hanggang sa hinamak ko ang simpleng pagkain, tahimik siyang nakinig. Nagturo sa akin ang pansit malabon na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagbabahagi, hindi sa pag-iipon. Umiyak ako. Gusto kong bumalik bilang isang chef na nagpapangiti talaga sa mga tao, hindi lang para sa parangal. Inilagay niya ang kamay niya sa balikat ko. Chef, kaya mo. Dalhin mo ang pansit malabon pabalik at ibahagi mo ang kuwento nito sa mundo. Nang hapong iyon, tumawag ako sa aking team sa New York. Lahat may malaking pagbabago sa menu. Ang authentic pansit malabon ang magiging main dish. Tuturuan ko kayong lahat na magluto at ibabahagi ko ang kasaysayan sa mga customer. Excited ang team. Chef, handa kami. Nang gabing iyon, naglakad ako sa Malabon. Ang amoy ng pansit malabon ay nagmumula sa maliliit na pansitan. Ang mga Pilipino ay ngumingiti, bumabati. Kumusta po, Kuya Chef? Tumakbo ang mga bata at humingi ng selfie. Niyakap ko ang mga bata. Naramdaman ko ang koneksyon. Kinuha ko ang telepono at nagvideo. Lahat po, ang pansit malabon ay hindi lang pagkain. Ito ay aral sa buhay. Ipinanganak ito mula sa kahirapan, ngunit naging karangalan.
Nagtuturo ito na ang bawat kultura ay may halaga. Kung bubuksan natin ang ating puso, kumalat ang video. Nagkomento ang mundo. Salamat sa pag-unawa. Maligayang pagdating sa pamilya ng Pilipino. Nang gabing iyon, puno ng bituin ang langit. Ang amoy ng sampaguita ay umalingaw-ngaw. Tumayo ako at nilanghap ang hangin. Naramdaman ko ang muling pagsilang. Anong kalokohan ang nangyayari? Bulong ko, ngunit nakangiti ako ng malawak. 10 araw, huling araw ko sa Pilipinas. Nagising ako sa tunog ng kampana ng simbahan. Sumikat ang araw sa dahon ng sampalok sa bahay ni Chef Luwalhati, nagre-reflect sa gintong kislap sa nara na sahig. Ang amoy ng sinigang ay nagmumula sa kusina, hinaluan ng amoy ng sariwang sampalok. Tumayo ako at nagunat. Naramdaman ko ang kapayapaan na hindi ko kailanman naramdaman. Nagdala si Chef Luwalhati ng breakfast tray. Chef, ngayon, sinigang na hipon. Sariwa mula sa palengke, kumuha ako ng kagat. Malambot ang hipon, maasim ang sabaw. Simple ito, ngunit perpekto, sabi ko. Ngumiti siya. Tulad ng buhay. Kapag naiintindihan natin ang layunin, lahat ay sakto. Tumango ako. Naiintindihan ko na. Ang pansit malabon ay hindi lang pagkain. Ito ay simbolo ng sangkatauhan. Lahat tayo ay nahaharap sa kahirapan, ngunit kung magbabahagi tayo at mag-adjust, makakagawa tayo ng kadakilaan, anuman ang bansa. Dinala niya ako sa Quiapo Market sa huling pagkakataon. Ang mga pansitan stall ay nakahanay. Ngumiti ang mga tindera. Chef, huling plato ng pansit malabon bago ka umuwi? Ngumiti ako. Oo, ngunit dadalhin ko ang recipe na ito pabalik. Tumulong ako sa pagluluto ng huling plato. Ang kawali ay mainit. Umalingaw-ngaw ang amoy ng kalamansi. Inabot ko ito sa mga bata na nakatayo. Ngumiti sila ng malawak. Mas masarap po, kuya. Niyakap ko ang mga bata ng mahigpit. Salamat sa pagturo sa akin. Nang hapong iyon, pumunta ako sa NAIA. Mahaba ang traffic, ngunit hindi ako naiinis. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang pansitan stall sa tabi ng kalsada. Ang mga tao ay nakapila, lahat ay nakangiti. Sumama si Chef Luwalhati. Chef, tandaan mo, ang pansit malabon ay tulay na nag-uugnay sa mga kultura. Dalhin mo ito sa mundo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat po, Chef Luwalhati. Binago mo ang buhay ko. Sa airport, ang mga staff ay nagmano. Kumusta po, Chef? Masaya kaming nakita ka. Ngumiti ako. Salamat, Pilipinas, sa pagturo sa akin ng buhay. Lumipad ang eroplano. Tiningnan ko ang Maynila na lumiliit. Ang mga ilaw sa gabi ay nagre-reflect tulad ng mga bituin. Kinuha ko ang aking notebook. Ang authentic pansit malabon recipe na ibinigay ni Chef Luwalhati. Hindi lang ito recipe. Ito ay aral. Pagbalik sa New York, binuksan ko ang Empire Test ng may bagong menu. Ang main dish ay ang orihinal na pansit malabon recipe. Ibinahagi ko ang kuwento sa mga customer. Ang bawat plato ng pansit malabon ay ipinanganak mula sa digmaan para sa mga ordinaryong tao. Nagtuturo ito na ang kadakilaan ay nagmumula sa kasimplehan at layunin. Nagandahan ang mga customer. Tumaas ang benta. Ang Michelin star ay nanatili, ngunit hindi ko na ito hinabol. Nagbukas ako ng libreng pansit malabon cooking class para sa mga mahihirap na bata sa New York upang matuto sila ng pagbabahagi. 1 taon pagkatapos, bumalik ako sa Pilipinas. Hindi bilang isang sikat na chef, kundi bilang isang kaibigan. Tumulong ako sa pag-oorganisa ng pista ng pansit para sa bayan. Nagluluto ako sa tabi ni Chef Luwalhati. Ang kawali ay mainit. Umalingaw-ngaw ang amoy. Ang mga bata ay naglalaro. Masyado kang nagbago, Chef, sabi niya. Ngumiti ako. Binago ako ng pansit malabon. Nagturo ito na ang bawat kultura ay may halaga. Kung bubuksan natin ang ating puso, ang bawat tao ay pareho. Makakagawa tayo ng himala mula sa maliliit na bagay. Nakatayo ako sa ilalim ng sampalok na puno, tinitingnan ang langit ng Pilipinas. Salamat, Pilipinas, sa paggawa sa akin na mas mabuting tao. Ang pansit malabon ay hindi lang pansit, ito ay universal na aral. Ang tunay na kadakilaan ay nagmumula sa loob, mula sa pagtutulungan, hindi mula sa labas.